Hari ng Diyos, sakit ay kaniyang dinamo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Jesus ay nasa isang bayan, isang lalaking ketongin ang lumapit sa kanya. Pagkakita ng ketongin sa kanya, ito'y nagpatira pa at namanhik sa kanya. Ginoo, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapapagaling. Hinipo siya ni Jesus at ang sabi, ibig ko, gumaling ka. Pagdakay nawala ang kaniyang ketong at pinagbilinan siya ni Jesus, huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pumunta ka sa saserdote at pasuri. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus, kaya't dumagsa ang napakaraming tao upang makinig at magpagamot sa kanya. At si Jesus ay laging nagpupunta sa ilang napuok at nananalangin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang hapon din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tunay nga pong ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayong lahat ay magalak at magsaya. Araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon, araw ni Jesus Nazareno. Kaya muli nating ibigay ang pinakamalakas na palakpak sa ating Hari at Tagapagligtas. Damang-dama pa rin po natin sa mga sandaling ito ang kapistahan ng ating pinakamamahal na Jesus Nazareno. Kung inyong mapapansin, wala pa ring patid ang pagdagsa ng Quiapo sa tahanan at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Malugod po namin kayong tinatanggap sa tahanan ni Jesus Nazareno. At masasabi nga nating kahit hindi na niya kapistahan, ramdam na ramdam pa rin natin araw-araw sa ating buhay si Jesus Nazareno kumikilos sa araw-araw ng ating buhay si Jesus Nazareno kapiling natin sa bawat sandali at sa bawat pagkakataon. Nais kong ibahaging muli ang aking humilya ng mga nagdaang araw. Noong nakaraang kapistahan ng Nazareno, ang atin pong tema ay ibig po naming makita si Jesus. Ang mga pangungusap na ito ay binanggit po ng mga Griego matapos nilang mabalitaan na binuhay ni Jesus Nazareno
ang kaniyang kaibigang si Lazaro. Alam po ninyo, ang mga Griego kilala sa pagiging pilosopo at mapanuri. Hindi sila agad-agad madaling mapaniwala. Kaya naman, nais mismo nilang makita sa pamamagitan ng kanilang mga mata kung totoo ang mga kwentong kanilang nabalitaan. Kaya ninais nila na makita si Jesus. At ang engkwentro ng mga Griego at ni Jesus Nazareno ay nagbigay sa kanila ng kakaibang karanasan at pagkamangha sa hindi inaasahang pangyayari. Napunang bigla ang kakulangan ng kanilang puso. Nagbago ang kanilang buhay sa mga pagkakataong iyon. Hindi naisip ang nangungusap kung hindi puso sa puso. Sa mga interview sa ating mga kapatid sa ating mass media, kadalasan po akong tinatanong, bakit po napakadaming tao sa Quiapo? Umulan man o umaraw, ang mga deboto hindi umaalis sa pila. Bakit parang hindi sila nagugutom at nauuhaw? Bakit patuloy ang kanilang pagsasakripisyo? Bakit po hindi sila napapagod kahit ilang oras silang nakatayo? At ang lagi ko pong sinasabi, may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng isip, ngunit damang-dama ng puso. May mga karanasan tayong hindi kayang mabatid ng kaisipan, ngunit nauunawaan ng ating puso. Maraming himala ang naranasan natin dahil sa pag-ibig ni Jesus Nazareno. Sa ating ebanghelyo, sa pamamagitan ng kaniyang salita at paghipo, gumaling ang ketongin. Agad-agad pinakinggan ang kaniyang panalangin. At alam ko, mula noon hanggang ngayon, walang patid ang pagdinig ni Jesus Nazareno sa ating mga panalangin at kahilingan. Kaya maaari bang pumalakpak ng pinakamalakas? Ang mga kadiboto nating pinakinggan at patuloy na dinidinig ni Jesus Nazareno sa kanilang mga panalangin. Kaya nga kung pagninilayan nating mabuti, paano mo maipapaliwanag ang isang stage 4 cancer na tinaningan na ng kanyang buhay at gumaling? Paano mo maipapaliwanag ang isang drug dependent na hinimalang iniwan ang bisyo sa pagkakalulun niya sa mahabang panahon? Paano mo maipapaliwanag ang isang inang matagal na nabik na magkaanak, hindi magkaanak, ngunit nagkaanak dahil sa kaniyang pagdidibosyon? Paano mo maipapaliwanag ang akala mong wala ng pag-asang magkatrabaho, pero nabigyan ng pagkakataon sa ibang bansa? Paano mo maipapaliwanag ang isang nagtitinda sa bangketa na nakapagtapos ng 5 anak na profesional? Paano mo maipapaliwanag? Paano ba maipapaliwanag ng isip ang isang akala mong imposible
na naging posible dahil kay Jesus Nazareno. Sa lente po ng ating pananampalataya, marami ang hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Marami ang hindi mapapaliwanag ng isip, ngunit naiintindihan ng puso at pananampalataya. Opo, tanging puso lamang ang nakakaalam. Tanging puso lamang, dahil ang puso natin ay isang tagpuan. Ang puso natin ang sangtuaryo ng ating pakikipagtagpo at pakikipag-ugnayan sa Diyos, na sa ating pagsilang pa lamang sa mundong ito, ipinunlad na ng Diyos ang binhi ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa. Dahil alam natin na si Jesus Nazareno ay hindi Diyos na paasa. Siya ang Diyos ng pag-asa. Hindi lamang himala ang kaya niyang ibigay, kung hindi paulit-ulit niyang ibibigay ang kaniyang sarili para sa ating lahat na kaniyang minamahal sa kabila ng ating kasalanan. Ang kaniyang buhay, katawan at dugo ay patuloy niyang ibinibigay sa atin sa banal na misa. Kaya nga tayong lahat laging pumupunta sa kaniyang tahanan. Hindi natin alintana ang matinding init, ang matinding gutom at pagsasakripisyo, dahil alam natin na ang lahat ng ating paghahandog ay hindi sasapat kumpara sa kaniyang kabutihan at kagandahang loob. Ang mga paghahandog natin sa Diyos laging magkukulang, malibang maghandog tayo ng may tamang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, paulit-ulit tayong pumupunta sa simbahan ng Quiapo dahil ang tahanang ito ni Jesus Nazareno ay tahanan ng bawat Pilipino. Tahanan ng bawat isa sa atin. Maging sino ka man, banal ka man, makasalanan, mayaman, mahirap, may pera o walang pera, profesional o ordinaryong tao, lahat tayo nararamdaman natin na pantay-pantay tayo sa kaniyang dambana. Dito mismo, sa kaniyang tahanan, ibinubuhos natin kay Jesus Nazareno ang lahat ng ating saloobin, ang bawat nating pagkabigo at ang bawat tagumpay na ating naranasan. Ikinukwento natin kay Jesus Nazareno ang bawat nating pangarap at maliliit na mitiin sa buhay. Isinusuko at ibinubulong natin sa Kanya ang mga bagay sa ating buhay na hindi na natin kaya. Kaya nga sa mga sandaling ito, sa araw ng ating debosyon, ipinadadaman niyang lagi na mahal na mahal na mahal niya tayo. Nais niyang sabihin sa bawat isa sa atin na hindi tayo nag-iisa sa ating laban. Ramdam ng Diyos ang bawat pagbatak natin sa lubid ng pagsusumikap. Nauunawaan ng Diyos ang bawat pagsalya natin sa ating buhay upang maitawid ang ating pagkagutom at pagkauhaw. Alam ni Jesus Nazareno ang bawat luhang pumapatak mula sa ating mga mata kapag tayo'y pagod na
at wala nang makapitan sa buhay. At nais niyang sabihin sa atin ngayon na iwanan man tayo ng mundo, si Jesus Nazareno, kailanman hindi tayo iiwan sa laban ng tunay na traslasyon ng ating buhay at pakikibaka. Dahil si Jesus Nazareno lamang ang tunay nating kakampi. Siya ang tunay nating kaibigan at kaagapay. Siya lamang ang nag-iisang pag-asa natin sa ating buhay. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.